dahilan may ASEAN Maritime Forum sa Pilipinas. Sa isang pambihirang pagkakataon noong August 2013, nagtipon-tipon ang maraming Pinoy pa rin. Why is the Philippines often, but not all the time? Why is the Philippines always ranked as one of the most corrupt countries in the whole world? Tinapos ng gabi ang rally sa People Power Monument sa EDSA. Justisya ang kanilang hiling parang Kikian de los Santos. Kinondena rin nila. Ulan na. Tado ba kayo? Anong ginagawa ko sa inyo masama? Imbis na magano kayo, nangangalat pa kayo dito. Umalis na kayo! Ano to? Ba na talaga naisip ng mga tao ngayon? Kabanata 22. Liwanag at dilim. Sino kaya gumawa na ito? Ang haba. Sa mga pahina ng dakilang akda ni Jose Rizal, ang Noli Me Tangere ay naglalarawan ng isang nakababagbag damdaming pagtingin sa mga pakikibaka sa lipunan na hindi nagtatangi ng hangganan ng katang-isip. Habang binabaybay natin ang kwento, hinaharap natin ang isang kwento na tumutugma sa bawat pang-aabuso at pang-aalipin sa ating mga Pilipino. Bagamat ito ay sinulat noon, may mga alingaw-ngaw ito na kaakibat ng ating sariling kasalukuyang realidad. Talim na mga obserbasyon ni Rizal sa panlipunang istruktura ng kanyang panahon ay naglalantad ng isang walang katapusang katotohanan. Ang hirap ng mga api, ang kaharian ng katiwalian at ang pakikibaka para sa katarungan ay hindi nakatangi sa anumang partikular na yugto ng kasaysayan. Tia, Maria, mukhang napakasaya na basta ng San Diego, no? di ka nagkakamali, Maria. Wala akong maalala kung kailan ko huling naranasan yung ganito. Pero lahanin mo, Maria. Marami na nag-aabang na makita ka. Ibinabalita na nga ng iba ang pagbabalik mo dito sa San Diego. Tia, gusto mo bang sumama sa pagsalo-salo namin mamaya? Kita niya, ngunit di ako magtatagal sa dami kong ginagawa. Tia, walang problema. Marami pa naman susunod din. Maaari mo ba akong iatid? Tayo? Nandiyan ka pala, Padre Salvi. Dito na pala siya. Padre Salvi, kamusta naman yung pagmimisa mo dito sa San Diego? Maayos naman, Binibining Isabel. Igagala kong makita si Binibining Maria. Ako nga din, masayang nakabalik na dito si Maria Clara. Mauna na ako, Padre Salvi. Mag-iingat kayo. Gandang umaga, Binibini.
Pwede na ba tayong magsalo-salo? Kumusta ang araw mo, kaibigan? Ayos lang, kaibigan. At sa'yo, Binibining Maria. Ayos naman, iba. Pwede na ba tayong magsalo-salo? Kinagagalak ko na makasabay kayong kumain, mga kaibigan. Napakasarap ng ating mga pagkain, kaibigan, ano? Oo nga, kaibigan. Teka, sino ba naganda lahat ng mga pagkain natin ngayon? Oo nga, kaibigan. Sino nga? Sino nga ba? Ikaw yung may alam, Maria. Huwag mo kaming binibiro. Ah, si Tia Isabela naganda na yan. Ibarra, Ano yan, Maria? huwag mo na isama si Padre Salvi dahil hindi ako komportable sa kanya. Huwag kang mag-alala, Maria. Hindi ba ito ang tamang panahon? Mukhang napakagandang araw na ito sa pagsalo-salo na ito. Crisostomo. Diyan po pala kayo, Padre Salvi. Walang galang na po. Nais niyo po bang sumama sa aming pagsalo-salo, Padre? Crisostomo, pwede ba kitang makausap kahit saglit? Wala pong problema, Padre. Ibarra, magpapahangin muna ako sa labas. Naka naman, mag-iingat ka ha. Mukhang napapalapit ka na kay Maria. Crisostomo. Hindi naman po sa ganun, Padre. Sige, mukhang hindi naman kita makakausap ng ayos. Isang tabi ko na lang. Wala nga naman, Padre, pero hindi ba't sinabi niyo kanina na mag-uusap tayong dalawa? Mukhang nagbago ang aking isip. Crisostomo. Bakit naman po, Padre? Masama ang aking pakiramdam. Sige, Padre. Walang galang na po, pero pwede na po ba akong mauna sa inyo dahil hindi na rin naman po tayo makakapag-usap. Marami pa po akong gagawin. Ibang bagay. Tayo? Salamat, eh. Tulungan mo ako. Kailangan ko may parating. Ito, dokumento to sa bayan. Para saan bang dokumento ngayon, kaibigan? Para sa anak ko, may malubhang sakit. Walang anuman, kaibigan. Ipaparating ko rin to sa bayan ngayong araw. Huwag kang mag-alala. Maraming salamat, Ginoo. Malaking tulong to para sa akin at para sa akin. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Ganyan talaga ang buhay. Hindi lagi nasa taas. Samantala, si Crisostomo Ibarra, ang lalaking nagmahal sa kanya ay patuloy na ipinamalas ang kanyang kabutihan at determinasyon sa kabila ng mga pagsubok. Sa mga simpleng gawain tulad ng pagtulong sa iba, pinakita niya ang kanyang integridad. Hindi ito lamang kwento ng pag-ibig at pista. Ito'y kwento ng mga karakter na patuloy na nagliliwanag sa kabila ng dilim ng kanilang mundong puno ng pag-aalinlangan at pagsubok. Kapwa ko Pilipino, buksan mo ang iyong mga mata, gayon na din ang iyong isip. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat mayroong Jose Rizal na hindi napagod magtanggol sa kanyang sariling bansa. Mamamatay akong hindi nakikita ang ningning ng bukang liwayway sa aking bayan. Kayong makakita, salubungin niyo siya. At huwag kalimutan ang mga nabulit sa dilim ng gabi. Thank you.